magkakapera na naman ako. Saan ba yung asawa ko? Tagal-tagal. Orange, asan ang pera? Di ba sahod mo ngayon? Akin na! Naman, Renz? Asan yung iba? Hindi to yung buo mong sahod. Eden, pinambayad ko na ng utang eh. Bakit mo pinambayad? Di ba sabi ko, ibigay mo sa akin ng buo. Ako magbabudget. Ate kasi ng ulo mo, no? Ikaw nga itong sinisingil ni Aling Nena dun sa kabilang kanto eh. Binayaran ko na. Hoy, maghintay ka mo siya kailan ako magbabayad. Lagi nga akong kinukulit eh. Lagi kang hinahanap, tinataguan mo raw. Binayaran ko na para matigil na siya. Ikaw mapag-desisyon ka? Asawa mo ko, ako yung susundin mo, di ba? Tigas ang ulo mo? Din naman, di ka naman kasi nagpapaalam sa akin na puro ka na lang utang, kuha ka ng kuha dun sa tindahan nila, di ka naman nagbabayad. Ngayon, magre-reklamo ka, ha? Na naging mo akong asawa? Na nangungutang ako? Bakit? Hindi naman sa ganun, Eden. Ang gusto ko lang sabihin sa'yo na, ayusin mo naman yung pagbabudget, yun na nga lang din yung sinasahod ko, binibigay ko rin naman sa'yo. So nagre-reklamo ka nga? Pambihira naman. Basta ha, sa next mong sahod, buo ibibigay mo sa akin. Ako magbabudget lahat. Hindi mo nga nababudget ng maayos yung perang binibigay ko sa'yo. Paano ikaw magbabudget? Binibigay ko naman sa'yo eh. Yung mga utang mo binayaran ko lang, nagagalit ka. Ano naman yan? Nag-aaway na naman kayo. Ikaw na naman dahilan, no? Ikaw kasi dapat di mo pinakasalan yan eh. Tignan mo, nagtsatsaga ka. Pagiging construction worker niyan, napakalit ng sahod. Paano hindi ka ito papakasalan? Pinangakuan ako ng magandang buhay. Pero hanggang ngayon, construction worker pa din. Hay nako, Eden. Mamamatay kang dilat ang mata dyan. Gugutumin ka ng nayupak na yan. Ako, huwag kang mag-alala, ate. Akong bahala dito. Pati nga ako eh. Di ba dapat thrice a day ang kain? Minsan 2 beses na lang. Kulang na kulang. O ano ba yung dala mo? Anong ulam? Ginagawan ko naman ng paraan yun, Ate Arian. Ito yung asawa ko din naman kasi puro utang yung ginagawa dun sa tindahan. Ito nga, bumili na rin ako ng ulam natin ngayong gabihan, no? Sinisi mo pa talagang kapatid ko eh, no? Gawin mo na lang yung trabaho mo na maayos. Magdala ka naman ng pera. Para hindi ka binubungan nito. Oh, kita mo na? O ito, bumili ako tortang talong. Prince, tortang talong na naman, ha? Ano ba, hindi ka ba nagsasawa dyan? Kami sawang-sawa na. Paulit-ulit na lang yung ulam natin. Bili ng bili ka dyan, Kaling Bebang. Kala mo nung kasarapan yung ulam na luto. Alam mo, magkakahepa kami sa mantika. Sa dami ng mantika niyan. Ano ba ako sa'yo? Kumayod ka pa na maayos? Para naman masarap yung ulam natin, hindi pa balik-balik? Hindi naman araw-araw tortang talong yung binibili ko. Minsan nagbibili din naman ako ng ibang lutong ulam. Ito lang kasi yung kinaya ng pera ngayon dahil nagbayad ako ng mga utang mo. Alam mo, ang dami mong dahilan. Dapat kasi 2 trabaho ang pinapasok mo, hindi isa lang. Para iba-iba yung ulam namin araw-araw. Kakasawa yan, puro tortang talong. Tamad-tamad mo kasi. Kumayod ka, kalalaki mong tao, hindi ka marunong magtrabaho ng ibang trabaho. Ano, puro construction lang? Pagmamasa, alam mo? Pwede ka naman masayero doon, di ba? O ano, ikaw kumain ang tortang talong mo. Pumunta ka sa tindahan ni Aling Bebang, umutang ka doon. Ano, magtititigan tayo? Kakabayad ko nga lang ng utang mo, Eden. Uutang na naman tayo. Kaya nababaon tayo sa utang eh. Ano gusto mo? Ha? Maghiwalay na lang tayo o susundin mo ko? Hiwalayan mo na lang yan. Yung nire-reto ko sa Japanese, maraming pera yun. Yan, walang datong yan. Magugutom tayo dyan. Malapit na. Malapit na. Isa pa. Sige na, sige na. Alis na! Gutom na kami! Paano ng asawa mo? Talaga ni Foreman, iba na naman babae, no? Nakita mo? Kaya nga, pre. Problemado nga ako ngayon sa misis ko kasi nababaong kami sa utang. Misis mo. Si Eden, no? May problema ako dun sa asawa ko na yun, pre. Utang ng utang dun kay Aling Bebang. Hindi nagbabayad. Tapos ngayon, pag sahod, ako yung sinisingil. Alam mo pare, para kang sirang plaka. Araw-araw yan na lang yung kwento mo. Yung asawa mo, inanto ka. Yung asawa mo, ginanyan ka. Wala namang pagbabago sa buhay mo. Tama ba naman yan? Hindi ko na nga rin alam gagawin ko dun sa babaeng yun. Yung ate niya pa. Laging kung ano-ano sinasabi sa akin. Parang sumusul-sul pa, yung Arian. Hindi ko nga rin maintindihan. Ba't ba doon nag-i-stay sa inyo yan? Wala nga daw ibang matitirhan. Ako nga lang din yung inaasahan. Yung sahod ko, minamata pa yung pagiging construction ko.
Akala mo na may grab driver tayo na malaki ang sahod. Ito pre, ang tagal na kitang kilala. Araw-araw ng buhay mo may nanayin ka sa asawa mo. Ayaw kaibigan lang, ba't di mo na lang hiwalayan? Pre, malabo naman yung sinasabi mo. Kahit ganun naman yung si Eden, mahal ka sa akin yan. Mahal ko yun. Yun na nga, mahal mo. Ang tanong, mahal ka ba? Di ko alam. Pero, pinapakita niya sa akin, parang lagi na lang akong sinasabihan ng masasakit na salita. Parang tingin niya sa akin, wala akong kwentang tao. Yun na nga eh. Dami-daming babae dyan, no? Di hamak na... Ay, nako. Kung ako sa'yo, hiwalayan mo na. Hindi pre, hindi ko hihiwalayan yun. Kahit ganun yung misis ko na yun. Mahalaga yun sa akin. Tsaka pre, kaya mo na, problema ko na yun. Gagawan ko na lang siguro ng paraan kung paano kami makakaahon dito sa mga utang namin. Problema ko rin. Araw-araw ko naririnig eh. Pero pre, seryoso, pag-isipan mo. Ang asawa, dapat katuwang mo yan sa buhay. Hindi siya pa yung hihila sa'yo pababa. Sige na pre, hayaan mo na yun. Ako nang bahala dun. Magmerienda na lang tayo. Tara. May century ako dala. Tara. Tin, tingnan ko pera. May bibilan kasi ako eh. Di ba sabi ko wala na akong pera, ate? Asa na yung pera binigay sa'yo? Nakaraan namin. Bigay sa'yo sahod. Bigyan ako. Kahit sandaan lang. Naman, yung sahod na binigay ni Renz, kulang. Kasi pinagbayad niya sa utang, hindi nagsabi sa akin. Ano bang bibigay ko sa'yo? Inubos ko na lahat para sa luho ko. Yan kasi. Ang gastos-gastos mo eh. Lahat binibili mo eh. Paano yung pagkain natin yan? Wala na naman. Wow ha? Nakakahiya naman ate. Nandito ka sa bahay namin. Tapos nagre-reklamo ka kasi wala kang mabigay na pera. Ikaw lang nga itong umaasa sa asawa ko. Kulit mo si Renz. Baka mamaya may labas na yun. May parating akong parcel. Kailangan ko bayaran yun. Diba naman yan? Kulitin mo si Renz mamaya ah. Meron pa yung natatawag pera. Huwag kang mag-alala, akong bahala doon. Alam mo naman yung takot sa akin. Hindi na. Ngunit natalo na naman kayong dalawa. Hindi kami nagtatalo. Ikaw kasi, may pera ka ba dyan? Bigyan mo ate ko. Nangungulit oh. Kakabigay ko lang sa inyo ng pera na nakaraang araw. Naman Renz, magkano lang yun? Pinagbayad mo pa sa utang na walang pasabi sa akin. So ano matitira sa akin? Kakabayad ko nga lang ng utang mo di ba? Hindi naman ako araw-araw sumasahod, Eden. Yan yung sinasabi ko sa'yo eh. Dapat kumakayod ka ng doble-doble. Kasi tingnan mo oh, 2 bibig yung pinapakain mo. Sabi sa'yo, 2 trabaho ang pasukin mo. Nagtsatsaga ka sa isang trabaho. Yan tuloy, isang kaig, isang tuka tayo. Hindi naman kasi ganun kadali maghanap ng trabaho, Arian. Arya na ngayon. Ate ako na Eden eh. Wala kang galang? Kung bastos ka rin oh. Hindi mo ginagaling yung ate ko, ha? Hindi mo ba alam, nakakatulong din yan dito sa bahay? Yun lang din naman yung pakiusap ko sa inyo. I-budget nyo ng maayos yung pera na binibigay ko. Hindi naman din kasi ganun kalaki yung sahod ko, di ba? Yun din yung pakiusap ko sa'yo. Huwag kang mapag-desisyon. Ibigay mo sa akin ng buo yung pera mo para ako mag-budget ng maayos. Di sana hindi ka na lang umuutang ng kung saan-saan para hindi ako kinukulit ng mga pinagkakautangan mo. Alam mo, walang patutunguhan itong usapan natin. Alam mo, dapat yan hindi hiwalayan na. Tama ka. Doon na lang ako sa Japanese na sinasabi mo. Ikaw ha? Dahil sa ginawa mo ngayon, at pambabastos ito sa kapatid ko, maghiwalay na tayong dalawa. Lumayas ka dito! Bakit naman? Hindi naman. Naririnig mo ba sarili mo? Sasama ko dun sa Japanese na sinasabi niya. Paano kung masamang tao yun? Wala kang pakialam. Basta't may pera, doon ako sasama. Doon ka sasama. Bakit hindi? Tapos gusto mo pa akong palayasin dito sa sarili kong bahay ngayon. Hoy, FYI, hindi mo sariling bahay to. Bahay ko rin to kasi mag-asawa tayo. Kaya ikaw, lumayas ka na. Maghanap ka ng sarili mong buhay. Saka lang naman eh. Sarili mo lang yung mo. Layas na dito. Tingnan mo yung pag-angat ko. Pag ako, nakapangasawa ng Japanese. Alis! Napakapambihira yung dalawa. Papakilala ko sa'yo yung Japanese na nare-reta ko. Ay, maraming datong yun talaga naman. Oo. Excited na ako dyan, ate. Ako, for sure naman, tiba-tiba tayo dun. Marami kang mabibili mga designer bags, mga Louis Vuitton, Prada. Huwag ka mag-alala. Pag ako, yumaman, dadalhin din kita sa Japan. Doon tayo titira. Ay, excited na ako. Halala ko sa'yo. Pre, pumasok ka na lang.
pang ano eh. Buka dyan. Eh, pre, bakit mo naman ako dinala dito? Sabi ko lang makikitira ako sa inyo. Ba't parang mayayaman naman yung tao dito? Ito na nga. Tagal na ako may sekreto. Eh, si mama kasi, yung may-ari ng construction company. Ano? Mama mo? Oo, gusto kasi ni mama, simula ako sa baba. Kaya, ayun, naging katrabaho kita. Teka nga. Construction company may-ari mama mo. Yung pinag-construction na natin dalawa. Yung pinag-duty-han natin. Oo nga. Pre, wag mo. Kilala kita, niloloko mo na naman ako. Eh, kita mo naman sa gate pala, anong tawag sa akin? Sir, Kilala ako, di ba? Sir Joshua. teka pa rin, paano nangyari yun? Eh, yun na nga eh. Gusto rin yung mama na ganun maging sitwasyon ko bago ako maging, alam mo na, bago ako mapunta sa mataas na posisyon. Dapat daw lahat nagsisimula sa baba. Pero maiba tayo. Eh, ano ba nangyari sa'yo? Eh yun nga pre, hindi ako nakinig sa'yo. Hinayaan ko pa yung sarili ko na siya magpalaya sa akin sa sarili kong bahay. Pero alam mo pre, good riddance yan. At least, alam mo yun, malaya ka na kung ano talaga yung gusto mong gawin. Tsaka ang daming mong babae dyan. Hindi lang din yun yung problema ko pre. Saan ako tutuloy ngayon? Kita mo ba itong mansyon namin? Kaya naman kung dito pa ako titira sa inyo. Pare, 12 yung kwarto dito. Eh pre, di ko naman alam kung nakakahiya kung tatanggapin ko pa na dito ako tumira sa inyo. Ay, yan na pala si mama. Ma, Ma'am Gina? Anak niyo daw po to si Josh. Di po ako naniniwala kasi lagi po ako niloloko nito eh. Oo nga eh. Ano ba? Oo. Si Josh yung nagkikwento sa akin. Mag-BFF nga kayo eh. Si Josh yung nagkikwento sa akin lagi na ang sipag mo, maayos ka sa trabaho mo. Siya yung nagkikwento sa akin. eh ma, paano di magsisipag? Eh, dalawa yung binubuhay, yung asawa niya at saka yung kapatid niyang hindi ko alam kung anong silbi sa buhay. Ay, ano ba yan? Yun nga po ma'am, lumapit nga po ako dito sa anak niyo para humingi ng tulong kasi pinalayas po ako sa bahay namin. Di po kasi nakakapagbigay ng pera eh, lagi po kasing may utang yun eh, binabayaran ko. Paano plano nyo ngayon? Eh ma, yun na nga kilala ko naman to si Renz, baka pwede hanggang makahanap siya ng malilipatan. Baka pwedeng dito muna siya. Oo, okay lang. Mag-stay ka dito. Wala namang problema. Talaga po ma'am? Okay. Bait talaga ng mama mo. Ma'am, nakakahiya ma'am po pero di ko na po tatanggihan yung tutulong niyo sa akin na pagpapatira dito. Okay lang. Saka ma, naalala mo yung binanggit mo sa akin. Kaya mo rin ako pinagtrabaho bilang construction worker. Eh, gusto mo kilatisin ko yung mga tao natin. Sino ba yung dapat nating i-promote? Yun talaga ang pakay namin. Kaya si Diyos nakakasalamuhan nyo araw-araw. Ayun na nga ma. Di naman sa pag-aano, walang bias pero si Renz po talaga yung tao na yun. Mula umaga, siya yung una. Siya na nga nagbubukas ng gate eh. Hanggang matapos yung araw, siya rin yung huling lumalabas. Wala talaga akong masabi. Eh kasi ma'am, gusto ko lang din naman po patunayan kay Joshua at saka sa inyo na ginagawa ko po ng maayos yung trabaho ko. Nagpapasalamat naman ako sa sobrang malasakit mo sa kumpanya natin, ano? Ang tagal mo na din doon, ano? Opo ma'am, mga 7 years na rin po. Oo, akala ko nga mga 6 lang, 7 pala, 7 years. So, ako naman ngayon ang may sasabihin, ano? Starting tomorrow, you will be the new foreman of our company. Ma'am, talaga po ba? Yes. Ano? Congrats! Maraming salamat ma'am. Mag-celebrate kayong dalawa. O, ano pre? Ako pre, di ko na alam kung ano yung magiging reaction ko sa pagtulong niyo sa akin. Ito lang masasabi ko, nangyari yan lahat mula nung iwan ka ng asawa mo. O, diba? Baka siya talaga yung malas sa buhay mo. Paano maiwan ko muna kayong dalawa, ha? At ako'y may kakausapin pa. Sige po, Bahala mama. muna kayo dyan. Salamat po. Okay. Congrats pre! Oh, andiyan ka na pala. Ba't hindi ka pala nagpasabi na darating ka? Asan yung Japanese mo? May pasalubong ka? Andito ba? Andito ba? Pwede ba? Bakit? Tayo nito ulo mo. Bakit hindi init yung ulo ko? Hindi mo alam, ilang taon na ako nagtiis doon.
Nireto mo nga para magkapera tayo. Oh, Pero scammer pala yun. Araw-araw binubugbog ako. Eto binuntis ako ngayon. Hindi ako pinanagutan. Iniwan ako sa ere. Pinareport pa ako dun sa immigration. talaga ba? Alam mo, hindi mo alam. Hindi mo alam yung dinusa ko eh. Puro ka lang tanggap ng pera galing sa akin. Hindi ka ba lang nangamusta? Tapos ngayon, pasalubong yung hahanapin mo? Ito na nga. Alam mo yung tatay mong asawa? Si Renz. Sikat na architect na yun ngayon. Punta natin. Maraming pera yun, malamang. Tara, punta natin. Si Renz? Oh, si Renz. Asawa mong construction worker dati. Ah, architect na. Nakapag-aral si Tanga. Sa tingin mo, tatanggapin pa ako nun? Matapos nating palayasin? Eh, mahal na mahal ka nun, di ba? Malay mo, balikan ka. Para magkaroon ng instant daddy ang anak mo. O nga no? Sige, samahan mo ako. Tara, punta natin. Hello? O sige na. Papuntahin ko na lang dyan si Engineer Kilatan para tulungan kayo, ha? Okay, okay. Salamat. Sige. Renz? Eden. Ate Arian. Ang gagawa niyo dito? Renz, pasensya ka na kung naabala ka namin. Eh, nandito lang naman ako para humingi ng sorry sa'yo. Hulaan ko. Nakita niyo ako sa social media. Isa na akong sikat na architect ngayon. Oo, binalita ko nga sa kanya, kakarating niya lang eh. Kaya nga, nabasa ko dun sa article. Nag-aaral ka daw habang nagtatrabaho sa construction site. Ang galing mo dun. Oo, ang galing mo din. Ang galing mo din na pinalayas niyo akong dalawa sa sarili kong bahay. Ikaw naman, matagal na yon. Hanggang ngayon ba naman dala-dala mo yan? Pero huwag kayong mag-alala, maraming salamat kasi pinalayas niyo ako. Kasi kung hindi nangyari yon, hindi ko matatama sa lahat ng meron ako ngayon. Hindi ako magiging sikat na architect. Buti na lang tinulungan ako ni Joshua. Yung kumpare kong construction worker. Sila pala may-ari nun. Renz, hindi ko na kailangan marinig pa anong nangyari sa buhay mo noon. Nandito ako para makipagbalikan sa'yo. Kasi yung Japanese na nireto ni ate, scammer pala. Lagi akong minamaltrato, binubugbog. Kaya umuwi na lang ako dito. Makipagbalikan. Pumunta ka dito para makipagbalikan sa akin. Lakas mo rin eh, no? Ano? Di ka ba naaawa? Tingnan mo yung bata, lalaking walang tatay? Bakit? Akin ba yan? Ayaw mo nun? Magiging instant daddy ka? Saka pa. Simula noon, puro ka na talaga solusyon sa kapatid mo. Pinahamak mo pa, nabuntis. Di ka na talaga natuto, Eden. Di ba, nung nagsasama tayo, lagi ko sinasabi sa'yo kung gaano ka ka-importante sa akin, naalagaan mo yung sarili mo. Pero ano, nabulag ka yan sa ate mo. Nagpalasong ka sa mga sinasabi niya sa'yo. Di ka nakinig sa akin. Friends, pinagsisihan ko naman lahat eh. Kaya nga nandito ako. Magbalikan na tayo. Diba, hindi pa naman tayo anal. Ibig sabihin, mag-asawa pa rin tayo. Hindi na tayo mag-asawa. Simula nung pinalayas mo ako, tinalikuran na kita. Ngayon, masaya na ako sa buhay na meron ako ngayon. Sa physical lang di kayo mag-asawa. Pero sa papel, kasal pa rin kayo, no? Panagutan mo tong kapatid ko? May magaling akong attorney para maanal kaming dalawa. Sa ayaw at sa gusto mo, maaanal tayong dalawa. Pinagmamalaki mo na mag-asawa pa rin kami sa papel? Arian, may magaling akong attorney. Sa kasalukuyan, inaayos niyo na yung papeles namin para maanal kami. At sa ginawa mong yan, nabuntis ka? Lalong malakas yung magiging kaso mo. Nabuntis ka habang mag-asawa tayo. Tapos sa'yo na rin galing, di ba? Sa hapon. Hapon nakapagbuntis sa'yo. Renz, huwag mo naman nakusuhan. Maawa ka naman sa akin. Paano na lang kung mga nakako sa kulungan? Paano na tong anak ko? Eh di happy family kayo sa kulungan ng anak mo. Nakinig ka dyan sa ate mong puro sulsul, di ba? Ngayon, tapos na tayo, Eden. Matagal na kitang tinalikuran. Matagal ka na rin nakinig sa ate mo, kaya yun yung nangyari sa'yo. Huwag na kayo mag-aksaya ng panahon sa akin. Antayin mo na lang yung mga papel na darating sa bahay niyo. Siguro, kakasuhan na rin din kita sa ginawa mo sa akin. Huwag niyo na aksayin yung panahon ko. Hindi mo na mababago yung isip ko, Eden. Sama mo yung ate mo. Wala kang puso. Makakarama ka din. Pati innocent yung bata, dadamay mo. Tara na nga, hayaan mo yan.
Pambihira.